Alam mo, kapag pinag-uusapan natin yung mga medical diagnosis, parang may inaasahan tayong tiyak na kasagutan palagi, di ba? Oo, parang engineering lang. Gusto natin binary yung sagot. May sakit o wala? Exactly. Kumbaga, kapag nabali yung braso mo, ipapakita lang ng x-ray yung yung patalim na puting linya kung saan may bali. Tapos ituturo lang ng doktor at sasabihin, ayan, nandyan ang problema. Madali kasing intindihin kapag ganun eh. Gusto ng utak natin yung nakikita agad ng mga bagay-bagay tapos madaling ilagay sa mga malilinaw na kategorya. Correct. Pero kapag pumasok ka na sa usapin ng espiritual na pagbabago at pananampalataya, biglang parang sira yung x-ray machine na yon. Walang malinaw na linya. Wala talaga. Tinitingnan natin yung isang sitwasyon na malabo, hindi ganun kasimple, at madalas walang pisikal na ebidensya agad-agad. Kaya para sa'yo na nakikinig ngayon, paano mo ba malalaman kung ang pinaniniwalaan mo ay isa lang resibo na hawak mo o isang totoong pagbabago na nangyayari mismo sa loob mo? At yan yung eksaktong tatalakayin natin sa pagsusuri natin ngayon. Mismo. Himayin natin itong manuskrito na pinamagatang From Convert to Follower. At lilinawin ko lang, hindi tayo nandito para mag-endorse ng anumang partikular na relihiyon o doktrina, ha? Ang misyon lang natin sa usapang ito ay suriin yung malalim na lohika at saikolohiya sa likod ng mga argumentong nandito. At yung pinakaubod ng argumentong iyon ay yung pagbabago ng pananaw natin sa salitang kaligtasan o salvation. Kasi madalas itinuturing natin ito bilang isang finish line. Yung tipong naniwala ka, tapos na ang boxing, ligtas ka na. Starting block pa lamang daw ito. Tungo sa isang mahaba at buong buhay na proseso ng pagiging isang disipulo o tagasunod. Iyan yung gusto kong himayin natin agad. Kasi sa text, gumagamit sila ng dalawang napakabigat na theological terms yung justification at sanctification. Nakakadugo ng ilong pakinggan, di ba? Sobra. Para sa isang ordinaryong taong may abalang buhay, paano natin ito isasalin sa realidad? Kasi naiisip ko tuloy yung pagkuha ng gym membership. Sige. Paano mo nasabi yan? Yung justification, parang iyon yung araw na pumasok ka sa gym, nagbayad ka, tapos pumirma ka ng kontrata, agad-agad, miyembro ka na. Pero yung sanctification, iyon yung araw-araw na pagbangon ng maaga, pagbubuhat ng bakal, pagtakbo sa treadmill. Yung mismong proseso. Oo, yung pag-iwas sa matatamis at junk foods. Magandang simula yun, Jean Bananergy. Pero ang masaklap doon, maraming tao ang pumapasok sa gym para lang mag-selfie sa salamin at pagkatapos ay uwi na. Oo nga no, pang-Instagram lang. Hawak nila yung ID pero walang nagbabago sa katawan nila. Kaya mas magandang tingnan natin ito sa pananaw ng utang at pagbabudget. Okay, sige. Paano utang? Yung justification ay yung tinatawag nating agarang pag-aaring ganap. Imagine, baon na baon ka sa utang sa credit card. Tapos isang araw may isang mayamang tao na nagbayad ng buong utang mo. Isang pirma, cleared ka na. Wow, sana all. Di ba? Wala ka ng utang. Iyon ang kaligtasan sa sandaling iyon, agaran. Okay, malinaw yon. Isang iglap, nagbago yung status mo mula sa pagiging baon sa utang tungo sa pagiging malaya. Pero dito napapasok yung sanctification o yung progresibong pagpapabanal. Kasi kung binayaran lang yung utang mo pero hindi na bago yung mismong mindset mo sa pera, Uutang ka ulit, mababaon ka ulit sa susunod na buwan. mismo, ang sanctification ay yung araw-araw na pag-aaral kung paano mag-budget, kung paano pigilan ang sarili na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan, at kung paano mamuhay ng naaayon sa bagong kalayaan mo. Ito yung pag-reprogram ng mismong pag-iisip mo. Parang pag-download ng bagong operating system o OS sa phone. Na-install na yung bagong OS, pero ngayon kailangan mo mong i-update yung mga lumang apps mo para maging compatible. Napakagandang halimbawa niyan. At minsan, nagka-crash yung mga lumang apps kasi hindi na sila ubra sa bagong sistema. Yung pag-crash na yon, yung friction na nararamdaman mo, iyon yung mismong proseso ng discipleship. At hindi iyon madali. Kaya nga ipinapaliwanag sa text kung paano ito hinarap ng sinaunang simbaan o yung early church.
Noong unang panahon, hindi ka pwedeng basta-basta mag-claim na mananampalataya ka na. May tinatawag silang mga catechumens. Ano ulit yun? Catechumens. Sila yung mga bagong convert na kinakailangang dumaan sa 1 hanggang 3 taon ng mahigpit na moral at espiritual na formasyon bago pa man sila bautismuhan. Wait lang. 3 taon para lang magpabautismo? Bakit ganun katagal at bakit ganun kahigpit? Kasi gusto nilang subukan kung gumagana ba talaga yung bagong operating system na na-install sa buhay ng tao. Hindi sapat yung teorya lang. So tinitingnan nila yung behavior? Oo, inuobserbahan nila kung paano tratuhin ng tao ang kanyang mga alipin nung panahon na yon, kung paano siya magnegosyo, kung paano siya maggalit. Gusto nilang makita kung yung pananampalataya ba ay nagiging konkretong aksyon. Ang lupit nun. Kung walang nagbago sa pang-araw-araw na gawi mo, hindi ka nila tatanggapin sa komunidad bilang isang ganap na miyembro. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan Kasi medyo napapaisip ako. Sinasabi natin na hindi dapat finish line ang kaligtasan at kailangan ng patuloy na pagbabago. Pero kung inuutusan tayong magbago, kung may proseso tulad ng sa mga catechumens, kung inuutusan tayong magbigay, magbasa at magpakumbaba, hindi ba obligasyon yun? Magandang point yan. Paano mo paghihiwalayin yung tunay na obedience o pagsunod sa pagiging performance lang? Kasi kung may set of rules ka na dapat sundin, ang daling gumawa ng checklist, di ba? Oo, yung checkbox mentality. Magsisimba ako, check. Magbibigay ako ng donasyon, check. Magpa-post ako ng magandang quote sa social media, check. Paano hindi magiging isang malaking kaplastikan ng lahat ng ito? Na tinutukoy ng manuskrito. Yung pagkahulog sa legalism. Yung puro rules na lang. Oo, kasi ang pagkakaiba ng pagsunod at pagkukunwari ay nakikita sa motibasyon. Hindi sa action mismo. Ang performance-based na pananampalataya ay nakaugat sa takot. Takot na maparusahan. Takot maparusahan, takot na husgahan ng komunidad, o kaya naman baliktad pagnanais na mapuri at magmukhang banal sa paningin ng iba. At nakakapagod yun, grabe. Parang kapag nagbubuhat ka ng mabigat na barbell sa gym para lang magpa-impress sa taong nasa kabilang treadmill, di ba? Susuko ka talaga kapag umalis na siya. Oo nga, madali kang susuko kapag wala nang nakikita. Yun siguro yung tinatawag sa text na spiritual fatigue. Nakakapagod magkunwari. Mismo iyon. Mauubos ka talaga kung ang panloob mong makina ay pinapatakbo ng opinyon ng ibang tao. Yung tunay na pagsunod sa kabilang banda ay sustainable. Hindi ito nakakapagod sa parehong paraan dahil nakaugat ito sa matinding pasasalamat at pagmamahal. Hindi sa takot. Hindi sa takot. Para mas maunawaan natin ang mekanismo nito, ibinigay sa text yung kwento ni Zacchaeus. Ay, paborito ko yung kwento niya. Isa siyang mayamang tax collector, pero yung yaman niya, galing yun sa pangungutong yan at pagnanakaw sa sarili niyang mga kababayan, di ba? Tapos, nakilala niya si Jesus. At pansinin mo kung paano siya nagbago. Hindi sinabi ni Jesus na, Zacchaeus, bibigyan kita ng checklist, ibalik mo ang pera, magbigay ka sa may hirap, tapos ligtas ka na. Walang ganong transaksyon na nangyari. Walang demand. Walang demand. Nang maranasan ni Zacchaeus yung lubos na pagtanggap na sa kabila ng pagiging kurap niya ay inalok siya ng relasyon, yung panloob na logika niya, yun yung nagbago. Kusang loob siyang tumayo at sinabing ibibigay niya ang kalahati ng yaman niya sa mahihirap at babayaran niya ng 4 na beses ang sinumang dinaya niya. Yun ang nakakabilib doon 4 na beses, wala naman sa batas na kailangan 4 na beses ang ibalik. Ginawa niya yun dahil nag-shift na yung mentalidad niya. Hindi na kontrolado ng pera ang pagkatao niya. Iyon ang ebidensya ng pag-update ng OS na pinag-uusapan natin kanina. Hindi siya nagbayad para mapabilang, kumbaga nagbayad siya dahil kabilang na siya. Ang ganda ng pagkakabalangkas mo doon. At ganun din ang makikita natin kay Lydia, na isa namang matagumpay na negosyante sa text, nagbebenta ng mamahaling telang lila. Isang independent at mayamang babae. Oo. At nang magbago ang buhay niya, ginamit niya ang kanyang impluensya at kayamanan hindi para itaas ang sarili niya sa lipunan. Binuksan niya ang kanyang tahanan at ginawa itong sentro ng mga pagpupulong para sa komunidad ni Pablo. Napaka-practical. Ito yung sinasabi sa Romans 12.2 mula sa ating source, yung pag-iiwas sa pag-ayon sa takbo ng mundo. Sa mundo niya, ang yaman ay para sa pansariling karangayan.
Sa bagong OS niya, ang yaman ay kasangkapan para maglingkod. Kaya pala. Kumbaga, malalaman mong hindi lang performance ang ginagawa mo kung kaya mo itong ituloy kahit walang nakatingin at kahit wala kang nakukumang palakpak. Pero teka, ang tanong ko dyan, paano mo mapapanatiling ganyan ang puso mo? Anong ibig mong sabihin? Paano mo maiiwasan na bumalik ka doon sa dating sistema na puro sarili lang ang iniisip? Kasi binanggit sa text yung tungkol sa tamang kondisyon ng lupa para patuloy na tumubo ang binhi ng pananampalataya. At ang patabong kailangan daw dyan ay ang pagpapakumbaba o humility at ang pagkakaroon ng teachable spirit. Nakabatay iyan sa Matthew 18, kung saan sinasabing kailangang maging tulad ng mga bata para makapasok sa kaharian. Tulad ng bata, parang inosente na. Hindi lang inosente. Ano ba ang katangian ng isang bata? Bukas ang isip nila, laging nagtatanong, at higit sa lahat, alam nilang hindi nila alam ang lahat. Umaasa sila, yan ang pinakapuso ng pagiging isang disipulo. Kaya ano bang ibig sabihin ng lahat nito para sa atin ngayon? Kasi ang hirap ibenta niyan sa kultura natin eh. Lalo na sa corporate world, tinuturuan tayong maging alpha, maging assertive, at wag na wag magpakita ng kahinaan. Kailangan laging ikaw ang pinakamagaling sa kwarto. Oo. Kung aamin ka na hindi mo alam, baka masiba ka sa trabaho o matapakan ka ng iba. Ang pagpapakumbaba, madalas inihahalin tunad yan sa pagiging pasibo o mahina, di ba? Paano nagiging lakas ang pagiging teachable? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang maling akala natin sa pagpapasakop o submission ay pagkawalan ng pagkatao. Pero sa konteksto ng discipleship, ang pagpapakumbaba ay ang tapang na bitawan ng kontrol. Tapang na bitawan ng kontrol? Wow! Hindi ito kahinaan eh. Nangangailangan na matinding lakas ng loob para sabihing mali ako sa parting ito ng buhay ko at kailangan ko ng tulong para maitama ito. Kapag iniisip nating alam na natin ang lahat, doon nagsasara ang isip natin sa paglago. So ang taong teachable ay hindi tanga, kundi naghahanap ng paglago. Ang pag-uugali. Kaya pala napakahalaga ng kwento ni John Newton na binanggit sa manuskripto. Nakakaloka yung kwento niya. Oo, isang matinding transformasyon. Ang hirap isipin na ang taong sumulat ng pinakasikat na himno sa buong mundo, yung Amazing Grace, ay dati palang bumibili at nagbebenta ng tao. Isa siyang slave trader. Paano nag-shift yung utak niya mula sa ganung klaseng karumal-dumal na negosyo papunta sa pagiging isang tagapagtanggol ng kalayaan? At hindi namang siguro nangyari yun sa isang gabi lang, di ba? Imposible yon. Diyan makikita ang halaga ng sanctification. Ang pagbabago ni Newton ay hindi isang kidlat na tumama at naging perpekto na siya kinabukasan. Dala-dala niya yung matinding cognitive dissonance. Naniwala siya sa Diyos, oo, pero patuloy pa rin siya sa kalakalan ng alipin sa simula. May struggle. Ngunit dahil mayroon siyang teachable spirit, hinayaan niyang unti-unting basagin ang kanyang bagong pananampalataya, ang mga lumang katuwiran ng kanyang isipan. Pinayagan niyang itama siya ng kanyang budhi, unti-unti niyang binitiwan ang kanyang negosyo hanggang sa naging isa siyang pari at aktibong lumaban para ipagbawal ang slave trade. Yung proseso ng pagbabaklas ng lumang pagkatao, iyon talaga ang masakit. Yun ang nangangailangan ng araw-araw na pagsuko. May isa pang ang kwento sa text na sobrang tumatak sa akin si Dietrich Bonhoeffer. Oo, noong panahon ng Nazi Germany. Kapag naisip natin ang mga bayani tulad niya, madalas nakafocus tayo sa malalaking desisyon nila. Yung paglaban kay Hitler, yung pagpaplano, pero mas malalim pa doon ang pananaw ng source natin. Dahil ang kabayanihan ni Bonhoeffer ay hindi lang makikita sa pagkakakulong niya o sa mismong kamatayan niya. Makikita ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang pagsunod niya ay binubuo ng maliliit at tahimik na desisyon. Tulad ng ano? Tulad ng pagtanggi na sumaludo ng panazi kapag hindi naman kailangan. Ang patuloy na pagsusulat ng mga liham ng pag-asa habang nasa loob ng selda. Ang pagdarasal para sa kanyang mga kaaway. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Tahimik lang. Tahimik na katapatan. Bunga ito ng isang pusong patuloy na nagpapasakop sa kung ano ang tama, kahit na ang buong lipunan sa paligid niya ay pilit siyang binabago. Araw-araw na desisyon.
Maliit, madalas hindi nakikita. At dito, ikaw na nakikinig sa amin, gusto kong direktang isipin mo ang sarili mo. Habang nasa biyahe ka man ngayon, naguhugas ng pinggan o nagpapahinga, paano ba binabago ng lahat ng teoryang ito ang paraan ng pagpapasya mo bukas? Kailangan may practical application. Oo. Halimbawa, sa opisina, kung may kasamahan kang siniraan ka sa boss ninyo, paano mo ia-apply yung pagiging teachable o ang hindi pag-ayon sa takbo ng mundo? Kasi kung may iiwan lang ito sa utak bilang magandang filosofiya, walang silbi to. Paano natin isasabuhay ang discipleship sa gitna ng traffic at abalang schedule natin? Diyan nagiging napaka-practical na manuskrito natin. Inilalahad nito ang Great Commission sa Matthew 28:19 hanggang 20 bilang blueprint ng pang-araw-araw na buhay. Paanong blueprint? Sinasabi doon na sa paglalakbay na ito, ikaw ay parehong estudyante at guro. Nag-aaral ka kung paano maging pasensya at sa mismong pagpapakita mo ng pasensya doon sa kasamahan mong nanira sa'yo, nagtuturo ka na rin sa mga nakakakita sa inyo. Ayun. Kaya may binigay yung text na 3 tiyak na hakbang o actionable exercises. 'Di ba? Oo, para mas maging malinaw. Gusto kong himayin natin itong 3 ito para sa mga nakikinig. Una, yung paggawa daw ng Daily Obedience Inventory. Napakasimple nito, pero malalim. Imbes na tapusin ang araw sa pag-scroll sa social media, hinihikaya tayong maglaan ng kahit 5 minuto para suriin ang sarili. Tatanungin mo yung sarili mo. Oo, tatanungin mo, saan ba ako nahirapang sumunod ngayon? Saan ako nagpadala sa galit ko? At yung mga mabubuting ginawa ko ba ngayon? Ginawa ko ba para magpa-impress? O dahil totoong nagmamalasakit ako? Sa pamamagitan nito, nahuhuli mo agad ang sarili mo kapag bumabalik ka sa performance-based na mindset. Napakagandang habit niyan para sa self-awareness, no? Tapos yung pangalawa naman, yung pagsusulat muli ng personal testimony pero kakaiba yung anggulo niya. Oo, hindi siya yung karaniwang testimony. Kasi madalas, kapag nagkukwento tayo ng buhay natin, nakafocus tayo sa nakaraan, kung gaano tayo kasama dati, at kung paano tayo nagbago nung araw na nakilala natin ang pananampalataya. Pero ang focus daw dapat dito ay yung pagkatapos ng araw na yon. Ano na ang nagbago niya yon? Dahil kung wala kang masabing bago, ibig sabihin naka-standby lang ang espiritualidad mo. Kung nagalit ka sa kapwa mo 5 taon na ang nakakalipas at hanggang ngayon parehong bagay pa rin ang nagpapagalit sa'yo ng ganong katindi. Hindi ka nag-update ng OS. Eksakto. Ang testimonyang hinihingi dito ay yung pag-amin na dati hindi ko kayang magpatawad agad. Pero nitong nakaraang buwan, napansin kong mas madali ko nang pakawalan ang galit ko. Yon ang ebidensya ng pag-unlad. Yun yung konkretong patunay ng sanctification. At ito, yung ikatlong practical step. Ito ang pinakapaborito ko dahil saktong-sakto sa mga taong laging busy, yung spiritual to-do list. Inilalapat niya yung paglago sa realidad ng time management. Hinihiwalay daw ang mga bagay sa 3 kategorya. Para hindi ka ma-overwhelm. Ang unang kategorya ay yung immediate action. Ito yung mga dapat at kaya mong gawin ngayon din. Tulad ng paghingi ng tawad? Paghingi ng tawad sa asawa mo dahil nagsalita ka ng masakit kanina o pagpapadala ng tulong sa isang kaibigang nangangailangan. Pangalawa naman ay ang waiting items. Mga hinihintay natin. Ito yung mga panalangin o sitwasyon na labas sa kontrol mo at hinihintay mo pa ang resolusyon. Tinuturuan ka nitong magtitiyaga. At ang pangatlo ay future projects. Long-term goals, kumbaga. Tama, mga pangmatagalang layunin tulad ng pagiging mentor sa isang mas nakabababatang katrabaho o pagbabasa ng isang malalim na aklat tungkol sa pananampalataya. Nakakabigay ng kalinawan yung pagkatategorize. At para masigurong magagawa ito, ikinonekta ng text ang konsepto sa buhay ni John Wesley, isang kilalang historical figure noong 18th century. Hindi lang siya basta nangaral, nagtatag siya ng mga tinatawag na class meetings. Bakit ba naging napaka-epektibo ng sistemang ito ni Wesley para labanan ng spiritual stagnation? Kasi naintindihan ni Wesley ang psikolohiya ng tao Alam niyang gaano man kaganda ang intensyon mo, madali kang malilihis kung mag-isa ka lang.
Kailangan may kasama. Oo, ang class meetings ay maliliit na grupo kung saan nag-iipon-ipon ang mga tao linggo-linggo at tinatanong nila ang isa't isa ng napakadirektang mga tanong tulad ng, nagsinungaling ka ba ngayong linggo? Pinaglabanan mo ba ang tukso? May nagawa ka bang makasarili? Grabe, ang tapang ng mga tanong na yan. Kailangan mo ng ibang tao na literal na sisita sa'yo sa mga bulag na bahagi ng ugali mo. Yun ang power ng accountability. Pero aminin natin, ang hirap umupo sa ganyang klaseng bilog, no? Aaminin mo yung mga kapalpakan mo sa ibang tao. Pero kapag nagawa mo yan, basag talagang ego mo. At doon papasok yung pagiging teachable. Kaya ang pinupunto ng source natin, ang pagbabago ay hindi nangyayari by accident. Hindi ka gigising isang araw na mabait ka na lang bigla. Mangangailangan ito ng sinadyang ritmo. Isang paikot na cycle ng surrender o pagsuko, pagbitaw sa sarili mong diskarte. Tapos obedience o pagsunod, paggawa ng tama kahit mahirap. At renewal o pagpapanibago, yung patuloy na pagkatuto at pagwawasto ng landas. Surrender, obedience, renewal. Paulit-ulit araw-araw. Kung titingnan natin ang malaking larawan mula sa from convert to follower, napakalinaw na ang pagbabago mula sa pagiging convert patungo sa pagiging isang totoong follower ay hindi isang mabilisang takbo o sprint. Ito ay isang panghabang buhay na pilgrimahe. Mahabang biyahe talaga. Ang kaligtasan, yung tinawag nating pag-aaring ganap, yun ang nagpapalaya sa iyo mula sa utang. Ngunit ang araw-araw na discipleship, ang pagpapabanal at pagpapakumbaba, yun ang mismong pag-aaral kung paano mabuhay ng malaya. Napakaganda nun. Kung paghiwalayin mo kasi ang dalamang yan, makakabuo ka ng pananampalatayang mababaw at madaling masira. At dito na tayo babalik sa iyo na nakikinig. Ang lahat ng napag-usapan natin ay hindi lang para magdagdag ng impormasyon sa utak mo. Isa itong imbitasyon para suriin ang sarili mong paglalakbay. Nasaan ka na ba sa biyahe mo? Oo. Tignan mo ang buhay mo ngayon. Ikaw ba ay nananatili na lang nakatayo sa pintuan matapos itong mabuksan? Hawak-hawak ang resibo mo at pinagmamasdan lang ang loob? O patuloy kang humahakbang, nadadapa man minsan, pero patuloy na naglalakbay sa mismong daan ng pagbabago? Dahil kung titingnan natin ang ating buhay bilang isang proseso, nasa ating mga kamay ang responsibilidad na patuloy na i-update ang ating mga nakasanayan. Ang biyaya ay libre, oo, ngunit ang paglago ay nangangailangan ng partisipasyon mo. At bago tayo magtapos, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na maganda mong pagmuni-munihan sa iyong sariling oras. Naalala mo yung X-ray machine na binanggit natin kanina sa umpisa? Yung naghahanap ng mabilis at malinaw na pruweba? Oo, yung itim o puting preba na may nagbago. Sa pisikal na ospital, madaling makita ang bali sa buto. Pero sa isang buhay na patuloy na binabago at hinuhubog, madalas ay walang dramatikong flash of light. Totoo yan, dahil ang pinakamalalim na transformasyon ay nangyayari sa mga sandaling tahimik. Hindi ito kasing ingay ng mga deklarasyon sa social media. Kaya ito ang tanong ko sa iyo at sana bitbitin mo ito. Paano kung ang pinakamakapangyarihang ebidensya ng iyong pananampalataya at ng bago mong operating system ay hindi yung dramatikong kwento kung paano ka nagsimula? Paano kung hindi yung emosyonal na araw na nagdesisyon ka? Paano kung ang totoong ebidensya ay kung paano katahimik na tumutugon, nagpapatawad at nagmamahal sa isang taong nakasakit sa iyo kapag walang sino mang nakatingin at walang pumapalakpak sa iyo sa isang ordinaryong Martes ng hapon? Pag-isipan mo yan, hanggang sa muli nating pagsuri, ipagpatuloy ang paglalakbay.